Kumusta? Before we dive into the Word, we just want you to know, this is not an accident. God brought you here for a reason. May sasabihin siya sa'yo at may gagawin siya sa puso mo. So take a deep breath, open your heart, and let's hear what God has to say. Welcome to Gia Cabanatuan. Welcome home. Tayo po ay manalangin. Aming Ama na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa umagang ito sapagkat meron kaming pagkakataon na matanggap ang iyong mga salita. Hayaan mo, Diyos, sa kapangyarihan ng iyong Espiritu Santo, magsalita ka sa aming kalagitnaan at matanggap po namin ang iyong mensahe. Napakabuti mong Diyos. Dalhin mo po kami ngayon sa iyong mensahe at maunawaan po namin ito na kailangan po namin ng kasama sa paglago po sa iyo. Napakabuti mo, ito pong aming panalangin. Sa pangalan ni Jesus, tayo po ay magsabi ng Amen. Amen. At kung kayo po ay namumove at nakikita nyo po na yung preaching ay para sa inyo at nakikipag-usap po ang Panginoon, just say Amen. Amen? Yan. Praise the Lord. Pinamagatan ko po yung pag-aaralan natin ngayon na Stronger Together. Na-share ko na po siya last year, August 2024, after po ng Volunteers Assembly sa Gia Palayan. And gagamitin ko po yung Stronger Together na topic as our jumping board because next Sunday ay July na. Thankful po ba kayo na July na next Sunday? Praise the Lord, no? Nakalipas na yung 6 na buwan. And next Sunday, uunahan ko na rin po. Next Sunday is our Vision Sunday. Pag-uusapan natin, ano ba yung gagawin natin for the next 6 months? Lalo niyan, papalapit na yung anniversary. Makakaisang taon na yung Gia Cabanatuan. Palakpakan natin ang Panginoon. Pag-uusapan po natin yan. We will share the plans and visions, lalo pag nagbukas na po yung mga campus ministries and lahat pa po ng mga iba nating gagawin para sa ating Panginoon. Now, stronger together. Sabihin nga po natin, together. Together, magkasama. Yan. Sabi po ng aklat ng mga ngaral na ang sumulat po niyan ay si Haring Solomon, ang dalawa ay mabuti kaysa isa. Kasi kapag nabuwali yung isa, merong aakay sa kanya kapag siya ay nabuwal at kapag siya ay nahihirapan. May mga pagkakataon po sa ating buhay na nabibigatan po tayong dalhin yung isang suliranin, nabibigatan po tayong dalhin yung isang problema, nabibigatan po tayong dalhin yung isang bagay dahil kinakaya po natin mag-isa. May mga pagkakataon na naiisip po natin na kapag mag-isa tayo, mas okay lang kasi ayaw nating maabala yung ibang tao. Minsan naiisip natin na i-isolate ko yung sarili ko. Sasarilinin ko yung problema na meron ako. Sasarilinin ko yung battle na meron ako. Hindi ko muna ito ikukwento sa iba dahil naniniwala ko na baka maabala ko lang sila. But gusto tayong dalhin ngayon mga kapatid sa mensahe ng ating Panginoon na importante na nakikinig tayo ng salita ng Diyos every Sunday service. Importante na nakakapakinig din tayo ng salita ng Panginoon sa mga social media, napapanood nating mga video. Pero isa po sa pinaka-importante na parte ng journey natin bilang isang Kristiyano ay yung magkaroon po tayo ng kasama sa paglago. Magkaroon po tayo ng kasama sa paglago. Stronger together. Sabi po sa Hebreo chapter 10 verse 24, sikapin din nating gisingin. Tapikin nyo nga po yung inyong katabi. Gising! Sikapin din nating gisingin ang damdamin ng bawat isa sa pagmamahal sa kapwa at paggawa ng mabuti. Yan po yung purpose natin, why we exist. Bakit po natin ginagawa yung mga ginagawa natin para sa ating Panginoon? Kasi sinisikap po natin gumawa ng mabuti at ibig sabihin, pinapakita po natin yung pag-ibig natin sa ating kapwa. Sabi nga po natin dito sa Gia Cabanatuan, ang goal po natin is to love God and to love people. Sabi dun sa verse 25, sumunod pong verse, huwag nating kaligtaan ang pagdalo sa ating mga pagtitipon gaya ng nakasanayan ng iba. In other words, yung author ng Hebrew, nire-remind niya yung mga unang Kristiyano na may mga Kristiyano na active noon pero inactive na ngayon. Sabi niya, wag nating kaligtaan yung pagdalo sa mga gawain because way back then, meron din silang small groups. Meron din silang mga Bible studies pero mas luma lang yung way. Sabi dito, wag nating kaligtaan ang pagdalo sa mga pagtitipon gaya ng nakasanayan ng iba. Sa halip, palakasin natin ang loob ng isa't isa, lalo na ngayong nakikita nating malapit na ang araw ng Panginoon. In other words, binutukoy po dito yung muling pagbabalik ni Jesus Christ. Now, very important mga kapatid, na i-share po natin yung ating mga battles sa ating pong kapwa.
bilang mga Kristiyano at bilang mga tao, meron po tayong pakiramdam. Amen? Yung pong katabi ninyo, meron po yung feelings, meron po yung nararamdaman. Nakakaramdam po yan ng anxiety, nakakaramdam po yan ng loneliness, nakakaramdam po yan ng temptation. May mga pagkakataon na meron pong loss of direction. Even si Jesus, meron po siyang 12 disciples. Pwede namang 3 lang yung i-disciple niya, pero meron siyang core na 12. In other words, pinapakita ng salita ng Panginoon that we cannot grow alone. Kailangan natin ng komunidad, kailangan natin ng kasama, kailangan natin ng ka-journey natin para lumago tayo sa ating Panginoon. Amen? 2 people are better off than one. If one fails, the other can reach out and help. Naniniwala ako mga kapatid, na kahit Pioneer Church pa lang itong Gia Kabanatuan, nakahanap na kayo dito sa simbahan natin ng kakampi ninyo. Meron kayong kakilala, maybe katabi ninyo, na after service, ang gaan magkwento dun sa kasama nyo, ang gaan mag-open dun sa kasama nyo, nagpapa-counsel kayo maybe sa kanila. Why? Because aminado tayo sa ating sarili na may mga sitwasyon sa ating buhay na hindi natin kayang resolbahin mag-isa. Kailangan po natin ng kasama. Amen. Now, meron pong tinatawag na power yung community. There's a power in community. Basahin nga po natin yung unang Thessalonica, chapter 3, verse 5. Kaya nga, sabi ni Apostle Paul, nung minsan po na-invite siya para mag-speak doon sa Thessalonica, sumulat siya po doon. Just right after nung kanyang pagbisita, sumulat siya to follow up. At laman ng sulat, sabi sa 3 verse 5, kaya nga, nang hindi na ako makatiis, ay nagpadala ko riyan ng sugo upang alamin ang kalagayan ngayon ng inyong, sabi niya po natin, pananampalataya sa Panginoon. Sabi sa verse 5, nag-aalala ako na baka natukso na kayo ng dyablo at kung magkagayoy, mawawalan ng kabuluhan ang aming pagpapagal. Si Apostle Paul, out of his concern, sumulat siya sa mga taga-Thessalonica kasi kaka-preach niya lang doon. Kakatanim niya lang ng mga salita. At sabi niya, sumusulat ako at nagpadala na ako ng representative dyan kasi worried ako na baka masayang yung mga pagpapagal namin na ginawa namin para sa inyo. Ano ang concern? Pananampalataya. Sabi sa verse 6, ngayon ay nakabalik na rito si Timoteo, yung kanya pong mentee. At maganda ang balita niya tungkol sa inyong, sabihin po ulit natin, pananampalataya at pag-ibig. Sabi sa verse 6, ibinalita rin niya na lagi nyo kaming naaalala at malaki ang pananabik na makita kami, gaya ng pananabik naming makita kayo. Verse 7, mga kapatid, dahil sa inyong pananampalataya kay Kristo, ay napasigla kami sa gitna ng aming pagkabalisa. Nabubuhayan kami ng loob kapag kayo'y nananatiling matatag sa pananampalataya. Verse 9, paano kaya namin mapapasalamatan ng sapat ang Diyos dahil sa kagalakang natapo namin dahil sa inyo? Sabi sa verse 10, maitaimtim naming idinadalangin araw-araw, araw-gabi, na kayo'y muling makita at mapunuan ang aming kakulangan sa inyong pananampalataya. Si Apostle Paul, malayo na siya dun sa church sa Thessalonica, pero sumusulat pa rin siya to remind them and to cover them at nagbibigay siya ng paalala dun sa mga tao dun sa simbahan na yon. And very important mga kapatid, na as we grow at habang tayo ay nagpapatuloy sa ating pananampalataya, kailangan natin ng makakasama. You need someone, you need somebody, or maybe a group of people that can pray for you, that can cover you, that will fight with you, at magpapaalala sa atin. Sabi mo sa iyong katabi, maraming salamat dahil ikaw yon. Yan. Kailangan natin ng makakatuwang. Bukod po dun sa, syempre meron tayo kanya-kanyang pamilya, but mag-a-agree kayo sa akin mga kapatid na minsan, mas magaan magkwento dun sa mga kasama natin sa church, kaysa sa mga kasama natin sa bahay, kasi minsan ang source ng problema natin, yung kasama sa bahay. Di ba? Minsan yung kasama sa trabaho, minsan yung mga nangyayari yung nangyayari sa ating personal na buhay. In other words, source man sila ng problema, nilagay sila ng Panginoon para maging pamilya po natin. Pero naniniwala ko mga kapatid, may natututunan tayo sa buhay ng iba. At kapag kausap natin, yung mga kausap natin dito sa simbahan, meron din tayong natututunan sa kanila. Well, in fact,
Mas nagpapakilala ang Panginoon gamit yung ibang tao. Mas nakikita mo na mabuti ang Diyos dun sa kapatid ko na to. Kasi meron siyang sakit, pero nagaling siya ng Panginoon. In other words, manggagamot ang ating Panginoon. Ngayon, na-realize mo, nagpipray ka dahil may sakit ka, kung pinagaling siya, may pananampalataya ka rin na pagagalingin ka ng Diyos. Kung minsan, ang ating Panginoon ay nagpapakilala gamit yung ibang tao. Ginagamit ng ating Panginoon ang iyong katabi, yung preaching, ginagamit niya yung mga kakonect groups natin para mas lalong ma-highlight yung greatness ng ating Diyos. Why? Tingnan niyo po mga kapatid, ang kaaway, alam niya, isa sa alam ng kaaway, and according to Scripture, alam ng kaaway yung ating kahinaan. Actually, si Job, nung tinest si Job, sabi nung kaaway kay Yahweh, ang nagsabi is si Yahweh, sinabi niya dun sa kaaway, napansin mo ba yung lingkod ko na si Job? Faithful yan. Tapos humingi ng permiso yung kaaway kung okay lang na i-test niya si Job. At ang unang testing na pinaranas kay Job, nawalan siya ng mahal sa buhay, nawalan siya ng hanap buhay, nawala yung mga bagay na ini-enjoy niya po. In other words, resources. Ibig sabihin mga kapatid, yung kaaway, meron siyang knowledge, meron siyang kaalaman, ano yung kahinaan natin. Alam ng kaaway kung saan ka mahina. Alam ng kaaway na marami kang naiisip na hindi maganda kapag mag-isa ka. Sabi ko nga po dito, temptation is strong in isolation. Kapag mag-isa ka, mas lalo kang natutokso. Kapag mag-isa ka, mas lalo kang nag-iisip ng hindi maganda. Kapag mag-isa ka, mas lalo kang nag-overthink. Kapag mas lalo mong sinasarili, in fact mga kapatid, marami tayong nagagawang kasalanan o nagawang kasalanan noon dahil ginawa natin mag-isa. Ginawa natin mag-isa at hindi natin pinag-isipan. Temptation is strong in isolation. The only way to keep, next slide na, our faith strong is by letting others encourage us. Alam niyo po, punong-puno na yung social media ng hindi magagandang balita. Punong-puno na yung mundo ng hindi magagandang balita. Nawa po dito sa simbahan na ito, every time na attend tayo, kung meron tayong nakitang kapatid na nahihirapan, mukhang merong problema, what if tapikin natin sila? Kahit wala kang ipayo, iparamdam mo lang na meron siyang kasama. Kasi pumunta dito yan, maybe sa bahay nila marami ang problema, maraming iniisip yan, may battle yan sa kanilang health, may battle yan sa kanyang family, may battle yan sa kanyang finances. What if pagpunta niya dito, nakita mo malungkot, hindi maganda yung aura, instead na parang sabihan natin agad na, uy, hindi maganda yung aura mo. But what if tapikin natin yung kanyang balikat at sabihin mo at paramdam lang natin sa kanya na hindi siya nag-iisa. Pwede mo bang tapikin yung balikat ng iyong katabi? No? Wag, yung iba po nanadya no? Talagang encourage them. Encourage each other. Kumbaga magkaroon po tayo ng sense ng community and camaraderie na hindi lang tayo concerned sa sarili nating spiritual growth. Kasama natin yung katabi natin sa ayaw at sa gusto po natin. Sabi sa John 15 verse 5, ako ang puno ng ubas, at kayo ang mga sanga. Dito, ito pong verse na ito ay dinidiscuss ni Jesus papunta ng Last Supper. Sabi sa verse 5, ang nananatili sa akin at ako sa kanya ang siyang magbubunga ng sagana sapagkat wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. Sabi ni Jesus, apart from me, you can do nothing. Simple lang sinasabi ng verse. Lahat kaya mong gawin, pero hindi lahat kaya mong pagtagumpayan kapag wala kang Panginoon sa iyong puso. In other words, lahat kaya mong gawin. Kaya mong gawin ang iyong mga pangarap, kaya mong magtrabaho, kaya mong mag-aral ng mabuti, kaya mong ma-promote sa iyong sarili, kaya mong gawin lahat, pero yung katagumpayan, apart from Jesus, you can do nothing. Walang sense of purpose. Hindi natin nayayakap at hindi natin nakikita ano ba yung ibig sabihin kapag malayo si Jesus sa ating buhay. In other words, para maging connected ka sa iba, kailangan connected ka muna sa source. In other words, ma-appreciate mo yung yung loving one another, ma-appreciate mo yung mga tao sa community kung nauunawaan natin gaano ka kamahal ng Diyos. Without Jesus as your source, you will never survive.
you will never survive. Ang best example ko po dito, yung kamatis na sariwa, isama nyo po sa, yung kamatis po na sariwa, isama nyo po sa mga nabubulok. Yung sariwang kamatis po ba, pag sinama sa nabubulok, yung nabubulok po ba magiging sariwa? Hindi po. Yung sariwa, mabubulok. Hindi nagiging sariwa yung bulok. In other words, kung sino yung iyong makasama at sino yung iyong circle, sino yung mga tao na pinapapasok mo at sinusunod mo ang iyong buhay ay nakaka-apekto sa decision making mo. Circles matter. In other words, yung mga taong kinakausap natin, yung mga kaibigan natin, yung small group natin o yung connect natin, yung community na meron ka will affect your thinking. The way you think, the way you perceive life, nakaka-apekto sila sa atin. And without Jesus as our source, we can never survive. Because ang ating Panginoon, siya yung source ng pag-asa. Amen? Ang ating Panginoon, siya yung source ng pag-ibig. Amen? At kaya tayo merong pananampalataya ay dahil sa ating Panginoong Yesus. At kapag malayo ka sa Kanya, at kapag malayo ka sa Diyos, pakiramdam mo parang walang nangyayari sa iyong buhay, dry yung pag-asa, dry yung pag-ibig. Bakit wala ganong nanghihina yung pananampalataya? Umaattend ka ng simbahan, you can be physically present sa church, pero ikaw ay malayo relationally kay Jesus. And isang way para makabalik ka unti-unti dun sa relationship mo kay Lord, community. Kailangan mo ng kasama. Because when you're isolated, next slide na, when you're isolated, you cannot fix yourself. You cannot fix yourself. Kapag nakabukod ka, hindi mo kayang ayusin yung sarili mo. Well, in fact, kapag meron tayong sakit, halimbawa po may sakit kayo, may ubo kayo, pupunta ho ba kayo sa barbero? Manong, eto 50, bakit? May ubo ko eh. Di ba? Hindi mo naman ho siguro ganun, di ba? Kapag meron kang ubo, pupunta ka dun sa doktor na kayang gumutin yung ubo o sakit na meron ka. Kung meron kang sugat, kung meron kang specific na pinagdadaan ng sakit sa iyong katawan, pupunta ka dun sa doktor, dun sa expert na doktor, dun sa pinagdadaanan mo. Now, lahat tayo meron tayong sakit. Sabi ng Biblia, lahat tayo nagkasala. At walang ibang makakapagamot dun sa sakit na ang kasalanan, si Jesus lang. We cannot fix ourselves. Hindi natin kayang ayusin yung sarili natin. Kaya si Jesus, binigay niya yung buhay niya para sa iyo at sa akin. Nang sa gayon, ma-enjoy natin yung pag-ibig ng ating Panginoong Yesus. Amen! Palakpakan po natin ang ating Panginoon. You need a community. You cannot grow alone. Sabi ng lumang kasabihan, no man is an island. Hindi natin kaya. Thinking natin, we can survive. Especially sa business nga, di ba? Pag sa negosyo, yung mga negosyante na medyo malalago na, naghahanap pa yan sila ng investors and partners. Why? Kasi pag mas marami, pag sama-sama, mas malakas. Sabi pa dito sa Awit 133 verse 1, napakaligaya at kahanga-hanga sa ating pangmasid ang nagkakaisa at laging sama-sama na magkakapatid. Pwede mo po bang i-affirm yung iyong katabi at sabi mo sa kanya, kasama mo ako. Kasama mo ako. Kasama mo ako. Maraming pagkakataon sa ating buhay, alam niyo po, nung pong 2017, nung una po ako mag-take ng board exam, I failed. I guess the exact date is August 3, 2017. Alas 7 po ng gabi, nag-message po yung chief tech ng GoodSam. Kasi doon po ako nag-intern. Sabi nung chief tech, Beans, good evening Beans, kamusta yung exam anak? Apply ka na dito bukas ha. Yun po yung text sa akin nung gabi. The night na lalabas yung board exam results. Siyempre, kung ganun yung na-receive mong text, ano isipin mo? Sign yon, napapasa ka. Di ba? Naka-receive ka agad. Uy, bukas lang, meron nang kukuha sa akin, meron na akong trabaho. Makakabawi na ako kila mama. Now, 7 o'clock nag-message, pagdating ng 11 ng gabi, hinanap ko po yung Nolasco Vince Cedric Quino, wala po. Nirefresh ko yung PRC, wala pa din. Tinignan ko yung date, wala pa din. And nung moment na yon, mga kapatid, narinig ako nung mga magulang ko, nanay ko, sa kanong tatay ko, na umiiyak. Nung narinig ko yon, sinabi ko sa kanila, Ma,
hindi ako nakapasa. At ang expectation ko, akala ko magagalit sila sa akin. Pero ang ginawa nila, niyakap nila ako, at ang sinabi nila, babawi tayo. In times of trouble, in times of suffering, and in times of failure, hindi mo kayang gamutin yung sarili mo, you need somebody, a family and a community that can support you kapag bumabagsak ka. Kailangan mo ng pamilya. Amen? Now, it could be your biological family. Pero pagdating dito sa ating simbahan, it can be our community. Because we cannot grow alone. You need a community. Akala ko po nung panahon na yon, magagalit sila kasi nagkautang, maraming dilabas na resources. Mahirap pong mag-review. Maintindihan niyo po ako diyan, lalo po dun sa mga nagpapaaral na magulang ngayon. Ang hirap po magpaaral. Kaya po, alam niyo po 'yon. Kumbaga, naggugulat na lang kung saan kaya kinukuha ng mga magulang ko yung pinantustos po ng mga panahon na yon. Pero po nung pong panahon na yon, paglabas po ng result, ang average ko po nung unang take, ang passing 75. Ang average ko 74.8. 0.2 away para makapasa. Now, nung pong panahon na yon, 2017, active po kasi ako sa church eh. Love na love ko po kasi yung youth ministry. Nagre-review po ako sa Tarlac, every Saturday uuwi po ako para mag-youth fellowship kami sa Palayan. Ganun po yung naging buhay ko. Kasi para sa akin, dahil mahal ko ang Panginoon, gagawin ko yung mga bagay para sa Kanya. Pero tinuruan ako ng Diyos eh. Faith without action is dead. Kaya po nung nag-retake ako noong 2018, nagpaalam ako for 3 months. Sabi ko, Pastor, sa Kamanaba muna ako magsisimba kasi nandun po ako sa Manila. 3 months, nag-focus po ako. 3 months, talagang wala akong ibang hiniling sa Lord. Lord, ayoko nang sumablay. May magandang testimony, meron kang gagawin sa aking buhay. 2018, a year later, nakapasa po tayo sa board exam. Kapag tinatanong po ako dati, kung nakapasa ba ako o hindi, nakakahiyang aminin na bumagsak ka. Pero ngayon po, I can testify. Bumagsak po ako noon, pero sa pagpapala po ng ating Panginoon, nakapasa po ako ulit. Why? Kasi ang magde-define, when you are in a community, ang naalala ng yung mga taong totoong nagmamahal sa'yo, maalala nila yung kung paano ka bumagsak noon, pero ang na-highlight kung paano ka bumangon. You need a community. You cannot grow alone. Yung ibang tao, kapag kasama mo sila, ang maaalala nila kung paano ka bumagsak. Pero kapag mga totoong tao, tingnan nyo nga po yung katabi nyo, baka AI na po yan. Baka po ChatGPT yan. Pero kapag totoong nagmamahal sa yung isang tao, aware siya kung paano ka bumagsak. Pero ang na-highlight at naaalala niya kung paano ka nakabangon. You cannot grow alone. You need a community. Amen? Palakpakan po natin ang ating Diyos. We need a community. And I speak life right now dun sa mga tao na nanghihingi ng sagot sa ating Panginoon. Subukan nyo uli pong mag-take. Because naniniwala ko, merong beauty yung second take. Masaya po, no? Pagdating naman, pagka naman sinulat yung pangalan niyo, hindi naman ilalagay doon. Vince Cedric Nolasco, RRT, take 2. Wala pong ganon. Hindi na questionable kung pang ilang take mo yan, ang mahalaga, nakapasa ka. Sa buhay, may pagbagsak. Pero kailangan natin ng komunidad na sasalo sa atin at yung komunidad na yon ay hawak ng ating Panginoon. Intensity versus consistency. Sabihin nga po natin intensity. Sabihin po natin consistency. Okay. Now, minsan di ba, pagka bago ho kayo mananampalataya, yung Biblia, babasahin ho natin. Ha? Minsan babasahin natin ng isang bagsakan. Goal ko, halimbawa, mabasa yung Biblia back to back ng isang taon. Nabasa mo yung Biblia for 1 year, pero nung mga sumunod na taon, never mo nang ginalaw yung Biblia. Never mo nang binasa. Sa palagay niyo po, meron ho kayang retention, meron ho kayang mababago sa buhay natin? Wala. Because merong intensity, binasa mo ng buo, pero walang consistency. Nakuha po natin mga kapatid. Now, a-attend ka. Halimbawa, meron kang prayer request kay Lord. Lord, sana ma-approve yung college scholarship application ng anak ko. Pinagpe-pray mo yan sa Panginoon. Ngayon, umattend ka ng first Sunday, umattend ka ng second Sunday, hindi pa tinutugon ng Panginoon yung pinagpe-pray mo, nung third Sunday, hindi ka na umattend. Kasi ang conclusion mo, baka hindi gawin ng Diyos.
Minsan, inuunahan natin yung sagot ng Diyos base dun sa mga bagay na nakikita natin o realidad ng buhay na nakikita po natin. May mga pagkakataon sa ating buhay na dinadaan natin yung paglago sa intensity. Pahabaan ng pagbabasa sa Bible. Padamihan ng pagdalo ng Sunday service. Palakasan mag-pray. Pero alam niyo po ba mga kapatid, mahalaga na marami kang nababasa na verses. Mahalaga na marami rin tayong attendance dito sa simbahan. Pero ang pinakamahalaga mga kapatid, hindi intensity. Hindi yung magsisimba ka minsan, ilitataas mo yung mga kamay, ilalakas mo yung boses mo. Kasi para sa'yo, kapag nagsimba ka ng isang beses, 1 month ang validity. Magsisimba ako one Sunday kasi ang validity nun, 1 month. Hindi po ganun. Ang paglago, wala po sa intensity. Ang paglago, nasa consistency. Nakuha natin mga kapatid. Kasi minsan, a-attend ako ng isang Sunday. Lalakas ko yung boses ko, magpe-pray talaga ako. Pag pinataas yung kamay ko, itataas ko talaga. Tapos next Sunday, wala ka. May intensity, meron namang motive para papurihan ng ating Panginoon, pero walang consistency. Yung paglago, kailangan ng intensity, yes, pero kailangan yung intensity consistent. Tuloy-tuloy. Amen? Now, I encourage each and everyone, mahalaga na nagbabasa tayo ng Biblia. Mahalaga na nananalangin po tayo. Mahalaga na meron tayong community. But be consistent. Kailangan po tuloy-tuloy. Kailangan po hindi huminto. Sabi sa Gawa, chapter 2, verse 46, araw-araw, sila'y nagkakatipon sa templo at nagpipira-pirasyon ng tinapay sa kanilang mga tahanan. Nagtitipon sa templo, nagbe-breaking of the bread sa mga tahanan. Dalawa yung meeting place. Kaya po yan yung concept na kinuha natin, na yung simbahan at yung gospel ay hindi lang para sa four corners ng church. Kailangan po lumabas tayo. Alam niyo po, last Sunday, ginagawa po natin to, I believe, ginagawa na for 1 month. Every Sunday po, tuwing alas 4 po ng hapon, alas 4 po, Philippine time, meron po tayong sinimulan na online Sunday worship experience. Online siya, ibig sabihin, hindi po physically, hindi po on-site, online. Pero ganito rin po yung nangyayari. Yung preaching ko po ng umaga, yun din po yung preaching ng hapon. May worship, may word, meron pong testimony. Ang wala lang po yung small groups, saka po yung giving. Pero ganun po yung flow ng online Sunday worship experience. Praise the Lord. Praise the Lord po mga kapatid. Last Sunday, represented po ng 4 countries. Wala po sila dito sa Kabanatuan, nasa ibang bansa po sila, pero connected via Zoom, nakikinig ng salita ng Panginoon, extended community natin. Why? Kasi naniniwala tayo na yung salita ng Diyos, hindi lang dapat nananatili sa corners ng church, kailangan din po inilalabas. At gusto ko pong i-share sa inyo yung vision na yon, na time will come, mga kapatid. Time will come, yung online community na po na yan ay lalago. Kasi isang dilema po ng mga Kristiyano, ayaw nilang lumayo o natatakot sila na lumayo kasi baka malayo sila sa presence ng Lord. Sabi ko, what if kahit nasa malayo ka, malapit pa din kasi merong online community? And praise the Lord, yung po si Mikay, yung matangkad po na engineer na nasa Dubai po ngayon, naka-attend po siya doon. At iba po natin mga kasama na nasa Japan at yung mga kaklase po ni Ate Eunice na nasa Australia, sila po yung mga pioneer members ng online Sunday worship experience po natin. Palakpakan po natin ng Panginoon sa bagay na yun. Why? Because we need a community. We need somebody. Kailangan po natin ng mga kasama, and that is my vision. Kailangan po natin ipakalat yung salita ng Panginoon hanggat pwede pa. Kasi po sa ibang bansa, hindi na po pwede. Actually, pero meron pong risk. Ang tawag ng media ngayon diyan ay shadow war versus Iran versus Israel. Aware po kayo diyan na kapag tumulong yung mga alay ng Iran at tumulong naman yung US sa Israel, merong tinatawag na risk of war, but we don't want that. Kahit yung mga taga-UN, ang kanilang pinupush yung peace talks, ayusin natin. Di ba? But, mga kapatid, hindi ako nag-i-instill ng fear, but this is the reality. In other words, darating talaga yung pagkakataon, nakasulat yan sa Matthew 24, magkakaroon ng wars and rumors of wars. Magbibigay ng mga signs, magbibigay ng mga mangyayaring events, and meron pong special series about end times. Pag-uusapan natin, alam mo yung sinasabi ng Biblia, pero isang sure mga kapatid, isang sigurado, babalik si Jesus.
babalikan ka niya. At kapag balik ng ating Panginoon, kasama niya tayo sa langit at walang hanggang pagpupuri yung gagawin po natin doon. Amen? Now, habang nandito ka pa sa lupa at wala ka pa doon sa langit, hindi pa bumabalik ang ating Panginoon, anong dapat natin gawin? We have to grow. And we cannot grow alone. We need a community. Sabi mo sa iyong katabi, kung meron man, kailangan mo ko. Yan. Hindi ko po pwedeng sabihin, kasi minsan bias pag kailangan kita. Di ba? Kailangan mo ko. Kailangan mo ko. Sabi sa verse 47 na, nagpupuri sila sa Diyos. At, sabi po doon, nagpupuri sila sa Diyos at kinalulugdan sila ng lahat ng tao. At bawat araw ay dinaragdag sa kanila ng Panginoon ang mga inililigtas. Every day. Because of that community na nabuo po nila. Actually, kung itutuloy niya po yung basa dyan, sabi nung mga sumunod na verses, hindi itinuring na pangsarili nila yung kanilang, nasarili lang nila yung kanilang ari-arian because of that sense of community and because of the power of the Holy Spirit. Nung naranasan nila yan during the day of Pentecost, grabe yung movement, yung mga early disciples, yung early believers, yung kanilang mga ari-arian, binenta nila at yung napagbentahan, binigay po nila sa mga apostles para po magkaroon ng church expansion at lumago yung gawain ng ating Panginoon. Ang tawag ng Biblia doon is sacrificial giving. Now mga kapatid, sa ating buhay pananampalataya sa ating Panginoon, maliwanag na sinasabi ng Biblia, oo nga no, hindi ko pala kaya mag-isa. Next Sunday, during our Vision Sunday, introduce ko po yung tinatawag nating small group. Pero dito sa Gia Cabanatuan, ang tawag natin sa kanya ay Connect Group. Ipapakita rin natin yung iba't ibang grupo because meron pong grupo yung mga nanay, meron pong grupo yung mga single, meron po bang single, and meron pong grupo yung mga kabataan. Meron din grupo yung mga nagbi-business, meron din pong grupo for prayer. We need a community. We cannot grow alone. Ano purpose? Discipleship and evangelism. Discipleship and evangelism. Discipleship, alam natin yan, na bilang mga Kristiyano na nakakilala sa ating Panginoon, or kung bago man po kayo, when we say discipleship, ikaw ay nagpapa-undergo ng proseso para mas lalo ka pang sumunod sa ating Panginoon at tumibay ang iyong pananampalataya. Evangelism naman ay yung mag-share ka ng gospel dun sa mga tao. Now, yung evangelism and discipleship, magkasama po palagi yan because yung na-sharean dapat ma-disciple. At yung na-disciple, dapat maturuan, mag-evangelize. Now, dito po sa Gia Cabanatuan, and especially sa mga nag-divine encounter, naalala nyo po yung vision natin, punuin ang langit. Punuin natin ang mga kaibigan natin. Punuin natin ang pamilya natin. At punuin natin ang mga taga-kabanatuan yung langit. Amen? Discipleship and then evangelism. Yun po yung purpose, bakit po natin to ginagawa? Kasi as much as possible, yung buhay po natin ay gagamitin po natin para sa ating Diyos. Amen! Gawa, chapter 4, verse 4. Gayunman, marami sa nakarinig sa kanilang pangangaral ang sumampalataya kay Jesus. Kaya't umabot sa 5,000 ang bilang ng mga lalaki. Ang sinesensus ng mga panahon na yon, lalaki na merong asawa, pera yung mga babae at pera mga bata. In other words, kung 5,000 lalaki yan, 5,000 pamilya yan, pero yung mga bata at mga babae. In other words, yung kanilang community, nagsimula sa 12, nung pinakalat nila yung balita that Jesus is alive, nung nag-preach si Peter dun sa harap ng portico ni Solomon about resurrection, meron pong 5,000 at least na mga mananampalataya na tumanggap kay Jesus. Why? Because they are forming a community. You need somebody else para po lumago sa ating Panginoon. Sabi po sa Gawa, chapter 5, verse 14, samantala, parami ang mga lalaki at babaeng sumasampalataya sa Panginoon. Gusto niyo po ba mangyari yan sa Gia Cabanatuan? Gusto niyo po ba mangyari yan sa Gia Cabanatuan? Amen. Alam niyo po, ito, next Sunday ko po i-mention, pero isa po sa prayer ko, and actually, pinapakita po sa akin ng Panginoon, time will come, hindi lang po tayo isang service. Magdadalawa po tayo, meron po sa hapon, tapos bukod pa po yung online. Why? Kasi mararami po yung tao sa lugar na ito na maaabot ng salita ng Diyos. And posible po yun. Posible po yun. Alam niyo po kung bakit? Sabi mo sa katabi mo, dahil nandiyan ka. Amen? Amen? Yan po, no? Yan po yung gagawin natin dito.
ipapakalat ho natin yung balita na buhay si Jesus at meron pong Diyos. Parami ng parami. Sabi doon sa next slide na, wherever you are is a mission field. And every mission field needs a missionary. Nasa school ka, share natin si Jesus. Nasa trabaho ka, hindi naman agad ma-share si Jesus, but pray for your boss, pray for your co-workers, intercede for them, or time will come next Sunday po, yung creative sila Miel, meron po kaming ibibigay na maliit na card, invite card po yon, nakalagay lang doon, join us this Sunday. Pwede nyo pong ibigay yon, medyo presentable po yung card, ibigay nyo po sa kasama nyo, ibigay nyo po sa mga kakilala nyo na pwede nyo pong, na gusto nyo pong invite dito sa simbahan. Wala po munang God's Word, wala po munang verse, just that card. Why? Because concerned ka sa kanila. Naniniwala ko, isa sa pinakamagandang regalo na may bibigay natin sa ating mga kakilala, pag-ibig ng Diyos. Gawa chapter 6 verse 7, patuloy na lumaganap ang salita ng Diyos at dumami ang mga alagad sa Jerusalem. Kanina, generic na babae at lalaki. Ngayon, alagad na, disciples na, at maraming paring Hudyo ang naniwala sa magandang balita. Nagkaroon ng transformation. And sa end ng gawa, sa gawa 21 verse 20, nang marinig nila ito, sila ay nagpuri sa Diyos at kanilang sinabi kay Pablo, alam mo kapatid, may ilang libo na ang mga Hudyong nananalig kay Jesus at silang lahat ay masigasig sa pagtupad ng kautusan. From 5,000, dumami yung babae at lalaki, dumami yung mga alagad, tapos pagdating ng gawa, chapter 21, ilang libo yung tumanggap sa ating Panginoon. And I believe in Jesus' name, magiging recipient yung Gia Kabanatuan ng maraming mga tao na kikilala sa ating Panginoon. Sabi sa gawa, chapter 5, verse 42, at araw-araw, sabi niya po natin, araw-araw, nagmimit po ba tayo araw-araw sa church? Hindi po, nagmimit tayo every Sunday. Di ba? Now, on next Sunday, we will plan. No? Magpaplano po tayo, but on Vision Sunday, papakita po sa inyo, bakit mahalaga yung vision? Why vision is important? Pero isang bagay po na gagawin po natin, on next Sunday, we will plan. Vinsan ba tayo papunta? Per quarter, paano ba kami lalagos sa ating pananampalataya sa ating Panginoon? Because every Sunday lang tayo nagmi-meet. Merong Monday to Saturday. And I believe, kailangan ng sasalo doon to supplement yung natutunan natin every Sunday. At araw-araw, sa templo, at sa mga bahay-bahay, walang tigil. Grabe passion nila, no? Silang nagturo at nangaral ng magandang balita tungkol kay Kristo Jesus. Tungkol kay Kristo Jesus. Because in the church, we can see God's greatness. Kapag merong nagpipreach po dito sa harap, ang topic, forgiveness is possible, yesterday still hurts, amazing grace, stronger together. Nakikita natin yung kadakilaan ng Diyos. Pero sa small groups, we can feel His nearness. Sa preaching, greatness ng ating Panginoon. Sa connect groups, sa small group, naramdaman mo, parang ang lapit ng Diyos kasi meron kang katabi na handang lumaban at handang alalayan ang iyong pananampalataya. Amen? Pag nakaupo po kayo dyan, ano po yung nakikita nyo bukod po sa akin? Tignan niyo po yung harapan niyo po, ano po nakikita niyo? Batok. Di ba po? Tignan po, batok po ano? Di ba? Batok po yung nakikita niyo. Pero sa small group, ang nakikita niyo po, muka. Ngayon, mag-create tayo ng culture na hindi tayo makukontento nang nakikita lang natin batok. Yung from batok sa batok, kailangan maging muka sa muka. We need a community. And last, to grow, you truly need to be part of a small group. Gusto po ba natin yon? Amen. Now, need po ng small group, but time will come, we will train small group leaders, potential leaders that can handle people para po sila ay alalayan palago sa ating Panginoon. God designed you for relationships, not religion. Kapag yung kaaway, wini-whisper niya na mag-isa ka, yung small group mo, yung nagre-remind sa'yo na meron kang Diyos na kasama. Ngayon po, pwede po ba tayong mag-commit? Don't walk alone. Huwag kang lumakad mag-isa sa iyong pananampalataya. Join a community.
And kung tinuturing nyo po yung Gia Cabanatuan as your family, second family, because you have your biological one, feel free to join Gia Cabanatuan. Commit to this church. Volunteer. Time will come po. On July, I believe, July or August, magkakaroon po tayo ng Volunteers Assembly. Ito po hindi para sa lahat. Para lang po dun sa mga tao that want to serve the Lord and gusto po nilang gamitin yung kanilang buhay maglingkod sa ating Panginoon. Maglilingkod po tayo hanggang wakas. Sa Diyos po ang papurit pagsamba. Palakpakan po natin ang Panginoon. Tumayo po tayong lahat at tayo po ay mananalangin.